mga kapatid ko. At imbis na tayo, imbis na ikaw, ang Panginoon, mga kapatid, ang kumuha nito. Hindi la 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 la. If I could do her and you send me on the mountains of Zion. Yahab, Hinematobu Manaim, Shebetahim Yahab, Hinemato, la 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 la. Tuwiran at ang kahatulan ng Diyos ay masatisfy. Kinakailangan merong maparusahan, mga kapatid ko. At imbis na tayo, imbis na ikaw, ang Panginoon, mga kapatid, ang kumuha nito. Hinemato, la 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 la. If I could do her and you send me on the mountains of Zion. Praise the Lord, praise God. Isa pong mapagpalang gabi sa pangalan ng ating Panginoon at welcome sa ating midweek online Bible study. At salamat po sa ating Panginoon sa panibagong pagkakataon na binigay niya sa atin para po tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos. So nawa nasa mabuting kalagayan po ang lahat at tayo po ay makikinig ng salita ng Panginoon sa gabing ito. Magandang gabi sa mga kapatiran na nariyan at nawa nasa mabuti kayong kalagayan. So, good evening, Brother Vincent, Brother Joseph Lee Ayuda, Brother Sandy Elisterio, and Sister Lot, Sister Rosalie Tolentino, ayan, Brother Alex Abulencia, amen, from UPC Kalawan. Good evening po, Sister Dylan Kenshi. Amen. Thank you for tuning in sa ating pong Bible study sa gabing ito. So without further ado, tayo po'y magpasimula sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating pong gawain ngayong pong gabi. Manalangin po tayo sa Panginoon, mga kapatid, as we begin our Bible study tonight. Let's pray. Lord Jesus, salamat po sa gabing ito. Salamat at muli mo kaming pinagkalooban ng pagkakataon na makapag-aaral ng iyong mga salita. Lord, we pray na ikaw po ang mag-sanctify ng aming puso at isipan, magpatawad sa aming mga sala. Ang iyong biyaya at habag, Panginoon, panaganahin mo sa aming buhay. Lukuban mo kami ng iyong presensya at ng iyong banal na dugo. At Panginoon, sa iyo po kami umaasa sa gabing ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na nagmumula sa iyo at ikaw po ang mangusap at gamitin mo ang iyong lingkod sa pagtuturo ng salita mo, Diyos, na siya pong nourishment ng aming kaluluwa at siya pong nagpapalago at nagbi-build up ng aming karakter at nagbi-build up ng aming pundasyon, Panginoon, sa pananalig sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong dakilat makapangyarihang pangalan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, praise God, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. At magpasimula tayo sa ating Bible study. Sa gabi pong ito, ang ating pag-aaralan ay patungkol sa pangalan o titulo na ibinigay ng Diyos bilang pagkakilala sa Kanya in the Old Testament, more specifically kay Moises, nang tinawag ng Diyos si Moises para po palayain ang kanyang bayan sa pagkakaalipin sa Ehipto, ay nagtanong po si Moises kung ano ang pangalan ng Diyos.
At ang Panginoon ay nagbigay ng pangalan kay Moises. Let's read from Exodus chapter 3, beginning in verse 6. Exodus chapter 3, verse 6. Ito po ang sabi ng Bible. So, share ko ang aking screen. Amen. In Exodus chapter 3, verse 6, ito po ang sabi. Moreover, he said, uh, Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. So here, mga kapatid, God declared to Moses, ang Diyos ay nagpakilala kay Moises bilang Diyos ng mga henerasyon, at siya po ay hindi nagbabago, at siya po, mga kapatid, ay hindi po nag-iiba. Sabi niya, I am. Hindi niya pala sinabing he was. Sabi niya, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Ako ang Diyos, ako nga ang Diyos ng iyong mga magulang. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Then, we can read, mga kapatid, in verse number 13, ito po ang tanong ni Moises sa Diyos. And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? Sabi ni Moises sa Panginoon, Panginoon, pag pumaroon ako sa mga anak ni Israel, at sabihin ko sa kanila na ang Diyos ng iyong mga magulang ay sinugo ako sa inyo, sasabihin nila sa akin, anong pangalan niya? Anong sasabihin ko sa kanila, Panginoon? Sabi ng verse 14, And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am, hath sent me unto you. So dito po, mga kapatid, ay nagpakilala ang Diyos. Sabi niya, I am that I am. Eheye, Esher, Eheye sa Hebrew, mga kapatid. At dito nga po nanggaling yung Yahweh, YHWH, is the third person form of Eheye, Esher, Eheye. So, ang Diyos po ay nagpakilala kay Moises bilang si Ako nga. Now, ngayong gabi, mga kapatid, for a few minutes, I would like to discuss what does it mean when God said, I am. And yes, mga kapatid, marami pong magandang application nito sa ating buhay, na madalas natin naririnig at ipinangangaral at pinanghawakan na ang Diyos, ano man ang pangangailangan mo, He is. Kung ang kailangan mo ng manggagamot, He is. I am that I am. I am the healer that healeth thee, sabi ng Panginoon. I am your shepherd. I am your peace. I am your provider. Yes, that's true. That's the application, mga kapatid. But, mainly, mga kapatid ko, ang sinasabi dito ng Panginoon, nang sinabi niya kay Moises that I am that I am, ang tinutukoy po dito ng Panginoong Diyos ay walang iba kundi ang kaniyang pagiging ever-existing, the ever-existing one. Ito po ay, it encompasses, mga kapatid, the name of God, I am. It encompasses, mga kapatid, His self-sufficiency and His eternity. He exists from eternity to eternity. Before everything was,
the Lord is already there. God is already there. Here, mga kapatid, God declares to Moses his being. He is the only one who has the power of being, mga kapatid. Now, sabi nga ng isang teacher, mga kapatid, na napakinggan ko, we can hardly, marami pong mga tao nag-iisip about the reality of being, of existence, mga kapatid ko. Nandiyan ang mga existentialist, and ang kanilang iniisip is all about the existence of humans, of man. Why do we exist? The moment, mga kapatid, everything that exists, mga kapatid, the phenomenons that exist, the life itself, mga kapatid, our existence. But being, mga kapatid, finite, being limited, being tayo po ay nasa ilalim ng panahon, tayo po ay hindi nananatili ang ating pag-exist. We cannot say that I am that I am. Wala pong sino mang dakilang tao, kahit hindi po tao, kahit po anghel, ang po pwede pong umangkin ng pangalang ito na I am that I am. Tanging ang Panginoong Diyos lamang ang mayroon pong karapatan na magsabi, I am that I am. Kahit po ang mga anghel, there exists a time. There exists a moment in eternity, or there exists, mga kapatid, periods in eternity when the angels were not. Kahit sino pa pong dakila at makapangyarihang anghel sa langit, ay hindi niya masasabing I am that I am. Because there existed a time or a moment or a period in eternity or in aeons, mga kapatid, even before time, that the angels were not. Why, mga kapatid? Because the angels, no matter how glorious and powerful, mga kapatid, they are, sila po ay created lamang. Mayroon pong panahon na wala pa sila. But God, mga kapatid, only God, the ever living and the powerful, almighty God, can say, I am. Because there existed no time, mga kapatid ko, when God wasn't. God is already there. Before time, bago pa man nalikha ang panahon, bago pa man nagsimula ang panahon, bago pa man nagsimula ang takbo ng oras, mga kapatid, kung kailanman nagsimula na tumakbo ang tiktak ng orasan, mga kapatid ko, whenever that is in the infinite past, God is already there. And there will be no time in the infinite future where God will not be there. Only God Almighty can say, I am that I am. So here God is saying to Moses, Moses, I am the ever-existent one. I am the only one who exists forever, in the past, in the present, in the future. I am that I am. So God is declaring here to Moses, mga kapatid, one of the attributes of God that solely belongs to Him, and that is His existence, the power of being. Only God has the power of being. Yes, we are human beings, mga kapatid, ano? But only God has the power of being. Tayo po ay naging human beings because God created us, because of the
the creative powers of God, and God has given to us our being. But only God, mga kapatid, has the power of being. He does not change. He stays the same, mga kapatid ko. So, number one, God is saying here, I am ever existent. I am the ancient of days. Sabi nga sa Book of Daniel, siya ang matanda ng mga araw. Because bago pa man nagkaroon ng araw at ng panahon, bago pa man nagkaroon ng langit, ng lupa, ng mga bituin at araw at buwan na siyang pamantayan ng mga times and seasons according to Genesis chapter 1, God is already there. I am that I am. Moses say to the people of Israel, to the children of Israel, I am that I am. I am hath sent thee. That speaks of His ever existence. Number two, mga kapatid, when God says, I am that I am, ang ibig sabihin po ng Panginoon dito, He also declares His immutability. Ano po ibig sabihin ng immutability? It means God is not changing. Yes, the Bible says Jesus is the same yesterday, today, and forevermore. And when God said, I am that I am, ang ibig sabihin niya dito, ako yaong hindi nagbabago. Now, mga kapatid, kahit ano pong nilalang ay nagbabago. Kahit ako po, mga kapatid, bago ako nagsimula ng broadcast ngayong gabi sa ating Bible study, hanggang ngayon, for those few minutes that passed, I already changed. Tumanda ako ng ilang minuto. Meron nga silang kasabihan, mga kapatid. Narinig niyo yung kasabihan na nagsasabing, you can never step to the same river twice. You can never step to the same river twice. Ano ibig sabihin nun? Pastor, pwede na, sa Tagalog, hindi ka raw makakatapak sa parehong ilog ng dalawang beses. Pwede kaya, Pastor? E di, pupunta ako sa Pasig River, lulublob ako, aahon ako, lulusong uli ako, di dalawang beses na yon. Hindi. Pero ang ibig sabihin nung, you can never step to the same river twice, yung unang paglusong mo sa ilog, yung current, yung tubig na dumaan sa paa mo, kahit bumalik ka doon, iba ng tubig yun nandoon dahil umagos na yung tubig. Iba na yung components noon. Marahil yung mga isda na nandoon, iba na. At marahil pati ikaw, nung pumunta ka doon sa tubig at umahong ka at lumusong ka uli, nag-iba ka na. Tumanda ka na ng ilang segundo. Di ba? Tumanda ka na ng ilang minuto. You already changed. For every second, do you know mga kapatid, every second that passed, tayo po'y nagbabago. Tumatanda tayo ng isang segundo. Bago ako magsalita at paglabas ng salita sa aking bibig, meron na pong nagbago sa akin. That, mga kapatid, is a characteristic of a finite being. Yan po ay isa sa mga katangian ng kagaya nating mga nilalang na limitado. We change, mga kapatid ko. You can never step to the same river twice. Yung ilog na yon, iba na yon pag lumusong ka uli doon. Wala naman nagbago, Pastor eh. You do not know the chemical properties and all that, mga kapatid. Yung current ng tubig, yung lagaslas, yung components na nandoon, mga kapatid, yung mga isda, yung mga maliliit, mga kapatid, na mga algae, yung components at density ng oxygen doon. Nag-iba na yun lahat, mga kapatid. Every second, it changes, mga kapatid ko. But only God can say, I am that I am. Why? He doesn't change. Sabi nga nung isang teacher din na pakinggan ko we can say that we are not human beings, we are human becomings. Yung pinagkaiba ng being to becoming, mga kapatid. We do not stay stationary. We do not stay, mga kapatid, as we are. You change. We change, mga kapatid. Every second that passed,
you change. You become 1 second older. Pagkagising mo bukas, you are 1 day older. We are 1 day closer to our death. Have you realized, kapatid, every breath that you take, every second that passed, we are 1 step closer, 1 breath closer, 1 second closer, 1 day closer to the day of our death? What I'm trying to say, mga kapatid, is that we are all changing, mga kapatid. We are all mutable. Only one can say, I am that I am. There's no point, mga kapatid, in the history and in the eternity where God changed, mga kapatid ko. Well, of course, when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made under the law, made of the woman. God manifested Himself in the flesh, mga kapatid ko. But that does not mean, mga kapatid ko, na ang Diyos ay nawala sa langit sa kanyang throne. Nandun pa rin siya, mga kapatid ko, but siya po ay nagkatawang tao. Ang center ng kanyang activity on earth was focused. It was all vested. All the fullness of Godhead it was in Him bodily. Pero hindi ibig sabihin na wala na ang Diyos sa langit ng 33 years, kagaya ng paniniwala ng iba. Wala po, hindi po naging bakante ang trono ng Diyos sa langit for 33 years. Ang Diyos ay nandoon, the Spirit of God that is ever present, mga kapatid, His omnipresence as being the Spirit, mga kapatid ko, ay nandoon. He fills the universe. The heavens of heavens cannot contain Him, mga kapatid ko. So, only God does not change. Only God is immutable. Only God can say, I am the same yesterday, today, and forever. Only God can say, I am the God of your fathers. I am the God of Abraham. I'm also the God of Isaac. I'm also the God of Jacob. I do not change. Generations may pass. Generations may come. Generations may go. But the God that we serve, the God Almighty, the Almighty God, He does not change. Di ba sabi ng book of Isaiah, have you not heard, have you not known that God, He does not lose His power. He gives strength to the weak. The young people, they shall be weary. Even the young lions, they shall go weak. But God gives strength. Ang kanyang kalakasan ay hindi po naubos. Actually, He gives strength to the weak. That's why to them that wait upon the Lord, sabi ng mga sumunod na verse, they that wait upon the Lord, they shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run. They shall not be weary. They shall walk. They shall not be faint. So, ang Diyos po ay hindi nagbabago. Hindi po nauubos ang kanyang kapangyarihan. Hindi po nauubos ang kanyang energy. Hindi po siya nakadepende, mga kapatid, on any being or on any sustenance, mga kapatid ko, to maintain His power. His power does not change. His power does not deplete. Mga kapatid ko, hindi po siya naubusan ng kapangyarihan sa dami ng kanyang tinupad na mga pananalangin, sa dami ng kanyang ginawang himala, at nang ginawa ng Diyos ang langit at lupa, hindi po siya napagod, kaya siya nagpahinga noong ikapitong araw. Hindi po siya napapagod, mga kapatid, sa kanyang pagkadiyos, wala pong katapusan ang kanyang kapangyarihan. Sa kanyang salita, mga kapatid, ay nalikha ang buong kalawakan, na-form ang mga planets, nagkaroon, mga kapatid, ng mga bituin, nagkaroon, mga kapatid, ipinanganak ang mga bituin, ipinanganak ang mga galaxy sa kanyang hininga, mga kapatid ko, na punong-puno ng buhay, ay nalikha ang buong sangsinukob, mga kapatid ko. Pero, hindi po nabawasan ang kanyang kapangyarihan. He does not change. Only God can say, I am that I am. So yan po ang ibig sabihin when God said, I am.
Una, ulit, mga kapatid, it means His self-existence. It means His being, the power of being, mga kapatid ko. It means He exists for all eternity. It means, mga kapatid, there was no point in time, in the past, in the future, in the present, where God is not. God is already there. When you go to the future, when tomorrow comes, sabi nga ng isang book na nakita ko, don't worry about the future. Why? God is already there. So mga kapatid ko, that is the meaning of I am. He exists forever. Only He can say it. And the second, mga kapatid, it means He does not change. Hindi lamang siya nag-exist for all eternity, but His existence, mga kapatid, is constant and never changing. Diba sa math, merong constants and the variables. Lahat tayo variables, mga kapatid. Ang lahat, mga kapatid, variables. Only one is constant. And that is God, mga kapatid ko. Even the mountains can be shaken. Diba? Even the earth, mga kapatid, can shake. Even the heavens, sabi ng Bible, shall be rolled, mga kapatid, like a book. Even the powers of heavens ay mangangatal, sabi ng Matthew chapter 24. Even the angels are charged with folly, sabi ni Job. Everything may change. Everything is changing. Everything will change, mga kapatid. But God remains the same. And so is His Word. Diba? Because the Word is God. Sabi ng Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Oh, how I love your words, O God, because it is forever settled in heaven. Speaks of His immutability, the never ever changing God. Hallelujah. And you know, mga kapatid, the significance when Jesus said it. Before Abraham was, I am. I am the bread of life. Do not fear, it is I. Except you believe that I am, you shall die in your sins. Nang hinahanap nila, sinong hinahanap nyo? Si Jesus na taga Nazareth. Sabi ni Jesus, I am. Ang mga tao, ang mga sundalo ay nahandusay sa kanilang kinatatayuan. You know the significance, mga kapatid, when Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. You know the significance, mga kapatid, when Jesus said, I am? I am the good shepherd. I am the water, the river of living water. I am. Nang sinabi yan ni Jesus, mga kapatid ko, He is using the title, the name given by God to Moses personally, declaring He is not changing. He is the same God. He is the God of the Old Testament. He's the God of the New Testament, mga kapatid ko. He does not change. That's why there's so much power in it, mga kapatid. So, how does that apply in our lives as we end? Well, it's very clear. It's very simple, mga kapatid. The application of that is that we have the rock. We have a solid rock. We have an anchor to our soul, mga kapatid ko. At He is trustworthy. You can put your trust in Him. I tell you, Peter, that upon this rock I will build my church, and not even the gates of hell shall prevail against it. Kapatid, ang salita ng Panginoon ay totoo, sigurado, matibay. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid ko, ay hindi nagbabago. Kanino ka maglalagay ng buong pagtitiwala at pananampalataya, kundi doon sa nag-iisang hindi nag-iiba.
Everything and everyone changes except for God. So put your complete trust in Him. Let Him be the anchor. Let Him be the rock, the foundation of your life. Let Him be, mga kapatid. Let God be your foundation. Oh, I lay in Zion, sabi ng Panginoon, a sure foundation, a stone. Yung pundasyon, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, itong panulukang bato na inayawan ng mga master builder ay siyang ginawang panulukang bato. Itong batong inayawan ng mga master builder ay ginawang panulukang bato. Ay kinatisod ng marami. Sino mang nalaglag sa bato na yon ay nadurog. He is our rock. He does not change. I am that I am. Place your complete trust in Him. Amen. Thank you, Jesus. So yan po ang gusto kong ibahagi sa ating lahat ngayong gabi sa ating pagtatapos. Amen. Nawa meron po tayong natutunan sa salita ng Panginoon at tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos, mga kapatid. Let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong pagpapahayag sa aming mga buhay na ikaw po ang nag-iisa, hindi nagbabago, eternal, makapangyarihan. You have all the power. You are the only one, O God, who has the power of being. That's why, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong mga gawa, sa gawa ng iyong kamay, we existed, we began to exist by the breath of life na nanggaling sa iyong bibig, kami po ay nabuhay. That's why man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of the ever-living Almighty God. Dakilang Diyos, Panginoon, ikaw po ang aming pinanampalatayanan. Tulungan mo kami na isalig ang aming pananampalataya, tumibay, lumalim sa aming pagkakilala sa iyo, na ikaw po ay hindi nag-iiba. Tanging sandigan ng aming mga buhay. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa nakinig, ang mga kapatiran ng UPC Upper Room, Tabernacle, Malabon, at kung sino mang maabot ng Bible study ito. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng mayamang kapurihan. This is our prayer. We give you all the glory. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray in Jesus' name. Amen and amen. So praise the Lord, mga kapatid. Salamat po sa inyong pagsusubaybay ngayong gabi, sa inyong pakikinig. Tapos na po ang ating Bible study. Sa Sabado, ay meron po tayong Saturday Children Church, Youth Service sa hapon, at ang ating pong Sunday Service, mga kapatid. Maghintay lang po tayo ng announcement. Hintay-hintay pa tayo. Our church is under renovation. At salamat sa Panginoon. I believe pagbalik natin, mas okay na yung ating church, mga kapatid. Kaya salamat po. So salamat po sa pakikinig ng salita ng Diyos at magandang gabi po sa ating lahat. Ang pagpapala, pag-iingat at gabay ng Panginoon ay sumainyo. God bless everyone at mapagpalang gabi po sa pangalan ng ating Panginoon. God bless you. Yahab, Hinematobu Manaim, Shebetahim Yom Yahab, Hinematobu, la 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 la. Tuwiran at ang kahatulan ng Diyos ay masatisfy. Kinakailangan merong mamarusahan, mga kapatid ko. At imbis na tayo, imbis na ikaw, ang Panginoon, mga kapatid, ang kumuha. Hinematobu.